Hey, God's morning mga kapatid. At ngayon pong araw nito ay araw po ng Sabado. At ngayon po ay December 20, 2025. At muli sa ating pagpapatuloy, pinag-usapan natin kahapon ang Luke 1 po, 35. Ngayon ang pag-usapan natin ang Luke chapter 1 verse 45. At ating tunghayan ang bahaging ito upang maunawaan natin kung ano nga ba ang mensahe ng ating Panginoon. At dito sa ating pahayag na ito, tayo po ay tutungo sa talatang ito nating nabanggit. At ngayon po ay pamagatan po natin itong The Anatomy of Faith. Why Belief Unlocks Blessing. At again, sa ating pong pagpapatuloy na ito, tayo po ay muli sasamahan ng aking partner para tayo po ay samahan na basahin ng talata. At tayo po ay pangunahan sa pananalangin. God's morning mga kapatid. Tayo po ay babasa sa Lucas 1 verse 45. Mapalad ka sapagkat sumasampalataya kang matutupad ang sinabi sa iyo ng Panginoon. Hallelujah. Lord, maraming salamat po muli sa umagang pinakaloob mo sa bawat isa sa aming Panginoon. Maraming salamat po sa iyong banal na salita na aming pagbubulayan ngayong araw na ito, aming pag-uusapan at aming babaunin sa maghapon na aming gagawin ngayon. At nawa ito ay aming maisapamuhay at may bahagi din sa iba, Panginoon. Maraming salamat po sa mga guide na ipinagkakaloob mo sa bawat isa sa amin. Nang sa ganon ay ang aming pong path na nilalakaran ay naayon sa iyong kalooban, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa pagmamahal na ipinagkakaloob mo sa amin. At ang lahat po ng aming mapag-aaralan ay aming pinapanalangin sa pangalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. Amen. So, purihin ng Diyos. At sa ating pagpapatuloy, tayo po ay sabi nga ay muli basahin po natin sa Amplified Version. Sabi doon ng talata mula po sa Amplified Version na ito. And blessed, spiritually fortunate and favored by God is she who believed and confidently trusted that there would be a fulfillment of the things that were spoken to her. Sabi nga by the angel sent from the Lord. Dito po sa ating tinatalakay na ito, ay kahapon po pinag-usapan po natin ang sabi nga po ay yung talata ng Luke 1:35 na kung saan napag-aralan natin doon na yung imposible sa tao ay posible sa Diyos. Kung imposible magkaroon ng sabi nga po ay virgin birth sa Diyos, hindi. Kaya nga po dito the Holy Spirit, sabi doon ng talata, will come upon you and the power of the Most High will overshadow you. Yun din po yung pinag-usapan kahapon. And the divine dito po ay ang isang pinakang divine explanation ay kung paano maging posible ang virgin birth ng ating Panginoong Yesus, ang kaligtasan ng sangkatauhan. Kaya nga po ito ay magagawa lang ng ating Panginoon Diyos. No one can do it. Sabi nga, only God can. Dito po ipinapakita na ang Diyos na siya po ay makapangyarihan at magpapatupad sa imposible kahit walang human logic o natural na paraan. Pero ngayon dito po sa ating binasang talata, binibigyan din po dito ni Elizabeth ang response ni Maria sa pangakong iyon. Si Elizabeth po ang nanay ni John the Baptist na buntis din by the time. Ang sabi niya dito sa ating binasang talata is blessed is she who believed. Pinagpala ang
ang babaeng ito na naniwala. Kung kahapon no ay tungkol tayo sa pangako ng Diyos, no, yung God's power, no, ngayon naman po itatalakayin natin kung ano po yung tugon ng tao o yung sabi nga ay human faith, no. Paano nga ba dapat natin tinutugunan, no? Tayo ba ay katulad din ni Maria sa pagtugon? Parang sinasabi nga po na ito ay tila divine partnership, no, sa buhay natin, kung paano dapat tayo tumutugon sa mga pangako ng Diyos. God initiates the promises. Tandaan po natin, no? The promise, our faith activates its fulfillment. Ang tanong doon, yung meron ba tayong pananampalataya? Paano ba natin pinaniniwalaan ang mga bagay nito? Ang tao kasi, mabilis siya maniwala pag ang pinag-uusapan material things, material blessing. Pero pagka yung mga impossible things, no, parang ano yan, very tiring, no? Lalo na doon sa mga uh, ayaw manimpalataya o ayaw magbigay ng effort kay Lord. Parang sa kanila ay ang pagbibigay ng effort kay Lord ay it's a waste of time. Pero sa mga mananampalataya talaga, o tunay na mananampalataya, it's a blessing. No? Kaya nga po, ang connection nito ay masasabi nating faith is the bridge between God's promises and our reality. Parang ito ay tulay sa mga pangako ng Diyos kung tayo ay nananampalataya, nagtitiwala. Kahapon, sinabi ng Diyos, o sinabi doon sa talatang pinag-aralan natin doon sa Luke 1:35 na ito ang gagawin ng Diyos. No? Ngayon naman, dito sa ating tatalakayin, dito kay Elizabeth, no, ay sinasabi dito niya doon sa ating binasa na pinagpala ang naniniwala sa gagawin ng Diyos. Sa buhay ba natin ngayon, may mga ang paniniwala ba natin, pagtitiwala ay nandun? Tandaan po natin, ang paniniwala ay hindi paniniwala ng ibang tao, kundi ikaw mismo ang dapat maniwala. At ngayon, ito ang paalala sa atin ng ating Panginoon Diyos. Gaya ni Maria, hindi sapat po na nakinig lang siya. Tayo po ay ganoon din. Dapat makinig, hindi po sapat na nakinig lang tayo. Dapat tayo po ay maniwala sa bawat napapakinggan natin na salita ng Diyos. At hindi lang basta maniwala, kundi kumilos ayon dito. Kung ang Luke 1:35 ay nagtuturo sa atin na walang imposible sa ating Panginoon Diyos, ito naman po ating talata mula sa ating binasa kanina ay nagpapaalala na walang imposible sa taong naniniwala sa Diyos. Okay? Walang imposible sa Panginoon Diyos, pero ang tanong doon, naniniwala ka ba talaga sa Panginoon Diyos? Kumikilos ka ba ayon sa Panginoon Diyos? At ito rin po ang mensahe natin sa ngayon. Ang biyaya ay dumadaloy sa mga handang magtiwala kahit sa gitna ng takot, kaba, o kawalan ng kontrol. Kaya po, dito sa ating tinatalakay ngayon o sa series na ito ay pinamagatan nating anatomy of faith. No? Isipin natin, no? Ang pananampalataya ay hindi pagiging superhero, parang ganun minsan yan kundi pagiging surrendered. Sumusuko ka ba talaga sa Panginoon? Isinusuko mo ba talaga sa Panginoon? Kaya minsan makikita natin, marami mananampalataya na tumitigil na doon sa kanilang ginagawa kasi nga, sumuko na sila. Sumuko na sila doon sa mga bagay. At ito yung message din sa atin ngayon. Na ang pangako ng Diyos, mananatili yan, hindi yan kaya magbago. It will fulfill kung meron kang pinanghawakan pangako ng Panginoon Diyos. Pero ang tanong, gaano ba kalaki ang pananampalataya mo to move that mountain in your life? Kaya nga po ito yung anatomy of faith. Ganito rin po sa atin. Kapag nananalig tayo, binubuksan natin ang pinto para gumalaw ang Diyos sa buhay natin.
hinahayaan natin siyang pumasok. Yeah, let's dive deeper into how faith unlocks blessing. Tunghayan po natin ito. At itong ating paksa ngayon, The Anatomy of Faith, Why Beliefs Unlocks Blessing. Okay, dito po sa ating talakayan, sa Luke 1:45, no? Sabi nga po, ang nangungusap po dito ay si Elizabeth na nanay ni John the Baptist at pinsan ni Maria. No? At si Maria dito ay ang ina ng ating Panginoong Hesus, no? Napatungkulan natin bakit 100% siyang tao at bakit 100% siyang Diyos, no? Napakita natin doon dahil sa pagiging tao ni Maria, ibig sabihin hindi siya Diyos, kundi tao siya at hindi rin siya dapat sambahin, no? Pero nanay siya ng ating Panginoong Hesus na 100% Diyos. Okay, malinaw po tayo doon. Hindi pwedeng sabihin natin na Diyos si Maria, no? Magkakaroon po tayo ng misinterpretation mismo sa Biblia, no? Kaya nga po, dito po tinutukoy dito na sabi nga sa mensaheng ito, no, ay nagpapakita po na pinuri niya si Maria, ni Elizabeth, no, dahil naniwala o pinaniwala o yung dahil sa kanyang paniniwala sa mensahe ng anghel. No, makikita po natin ay ang anghel mismo ang pinadala ng Panginoon Diyos, no, upang bigyan ng pag-asa. Tunghayan po muna natin yan para malubusan nating maintindihan ito na kung ano ang mission na ito na magiging ina siya ng Mesaya. No, kahit na imposible sa human perspective ang human birth. No? Kasi minsan nakita natin ang himala sa isang tao na ginagawa natin, nilalagay natin siya sa pagiging Diyos. No? Hindi ho eh. Ang pagiging Diyos ay, sabi nga ang Diyos natin ay mapanibubuin. No? Bakit? Kasi ho ay siya ay Diyos. Kaya hindi tayo pwedeng maglagay ng higit sa Kanya. Kaya nga po, ang ibinigay sa atin ng Panginoon Diyos, it will never contradict, no, doon sa ating pananiwala at pananampalataya. No, kaya nga po sa buhay natin, dapat mahalaga po sa atin ang relasyon natin sa Diyos Ama, Diyos Anak, at Banal na Espiritu. Maraming taong ginamit ng Panginoon Diyos, subalit malinaw na sinasabi rin sa atin na huwag natin sambahin ang mga taong ito. Even kahit nga ang anghel, sinabi niya sa Revelation 22, huwag mo akong sasambahin. Dahil parehas lang tayo dapat sumamba sa ating Panginoon Diyos. Ito po ay paglilinaw sa buhay natin bilang mananampalataya kung ano ang dapat na tamang pagsamba sa ating Panginoon Diyos bilang mananampalataya ng ating Panginoong Jesucristo. At ngayon, tunghayan po natin, bago po natin himayin ang talatang ito mula sa Luke 1:45. Balikan lamang po natin yung istorya. Basahin po natin yung verse 26 up to verse 38. Ipinahayag ang pagsilang ni Jesus. Nang ika-6 na buwan, nagdalang tao si Elizabeth, ang anghel na si Gabriel ay isinugo ng Diyos sa Nazaret, na isang lungsod ng Galilea upang kausapin ang isang dalaga na ang pangalay Maria. Siya ay nakatakda ng ikasal kay Jose, isang lalaking buhat sa angkan ni Haring David. Lumapit ang anghel sa dalaga at binati ito. Magalak ka, ikaw ay lubos na kinalulugdan ng Diyos, sumaiyo ang Panginoon. Naguluhan si Maria at inisip niyang mabuti kung ano ang kahulugan ng ganoong pangungusap. Sinabi sa kanya ng anghel, huwag kang matakot, Maria, sapagkat naging kalugod-lugod ka sa Diyos. Makinig ka. Ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang sanggol na lalaki at siyang papangalanan mong Jesus. Siya ay magiging dakila at tatawaging anak ng kataas-taasang Diyos. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David upang maghari sa angkan ni Jacob. Magpakailanman ang kanyang paghahari ay magpawalang hanggan. Paano po mangyayari ito gayong ako'y isang birhen? Tanong ni Maria. Sumagot ang anghel,
Sa iyo ang Espiritu Santo at palililiman ka sa kapangyarihan ng kataas-taasang Diyos. Dahil dito, ang isisilang mong banal ay tatawaging anak ng Diyos. Hindi ba't alam ng lahat ng kamag-anak mong si Elizabeth ay baog? Gayunman naglihi siya at ngayoy ika-6 na buwan na ng kanyang pagdadalang tao kahit na siya'y matanda na. 37. Kapag walang anumang bagay na hindi kayang gawin ang Diyos. 38. Sumagot si Maria, ako'y alipin ng Panginoon, mangyari nawa sa akin ang sinabi, pagkatapos umalis na ang anghel. Amen. Ganda ng no? Grabe yung mensahe ng Panginoon. Doon pa lang, i-make possible, yung impossible. Na only the supernatural can do it. Because yung ating Panginoon Diyos ay supernatural. Nagawa niyang gawin yun. Imagine natin, asawa siya ni Sakaraya, matanda na siya, at baog pa siya. Pero, katulad ni Maria, ay nanalig, pinanimpalatayaan ang bawat salita. At nangyari mga bagay. Pero, kakaiba Dito, may kabilang na future Merong kabilang na dignity. Kung ang paniniwala at pananampalataya mo, sandali ako ba'y magiging kahiya-hiya sa aking asawa? Ako'y birhen. Ako ay ikakasal na. Pero paano mangyayari? Andun yung pagtitiwala. So, it's an amazing faith na makikita natin. At dito sa ating binasang talata, ay nagpapakita po sa atin that faith ang siyang nagko-connect, dito sa plano ng Diyos mula kay Maria to connect the greatest plan of all ng ating Panginoon Diyos. At maaring tayo may mga plano ng Diyos sa buhay natin na minsan tayo nagiging hadlang, minsan tayo naman hinahayaan natin yung plano yun na makapangyari according doon sa ating na-receive na plano ng Diyos sa ating buhay. Kaya nga mga kapatid, let's break down this Luke 1 verse 45. Ano nga ba itong anatomy of faith na ito? Doon sa unang bahagi sabi niya, blessed is she who believe. Blessed, the word itself. O sabi nga, mapalad, favored by God. Yan po yung blessed. Kaya pag tayo ay napapakinggan natin to, hindi ka swerte. Ay, ang swerte-swerte ko naman. Hindi, you are blessed. O blessed. Ibig sabihin, ikaw ay mapalad. Favored by God. Kasi yung maswerte, galing yan sa mundong ito. Yan yung ang agos ng mundong ito. Pero yung mapalad, ito yung daloy ng Panginoon. Favored by God. Hindi lang material na biyaya, kundi spiritual na kapayapaan, purpose, at alignment sa kalooban ng Diyos. Yan po ang ibig sabihin ng mapalad o blessed. At katulad din ng tinalakay natin nung nakaraan at napapayawan natin yung patungkol sa bless ng Panginoon o pagbe-bless ng Panginoon. Bagamat si Cain ay nagkasala, nanatili pa rin tapat ang Diyos na pagpapalain niya ang tao. Kaya nga ang pagpapalang ito ay nananatili sa bawat tao kung tayo ay naniniwala. At ito ay dahil sa biyaya, grace ng ating Panginoon Diyos sa ating buhay. At kung tayo ay pinagpala, sabi nga dun, ay kailangan din natin, sabi nga, blessed is she who believe. Nandun po yung konteksto ng paniniwala. At yan ang tanong sa lahat ng pangyayari sa ating buhay, sa lahat ng nararanasan natin, sa lahat ng ating paglakad sa mundong ito ngayon. Naniniwala ba tayo? Kasi ang paniniwala, kalimitan, ay naniniwala kung ano ang daloy ng pagkakataon. Sabi nga ay yan yung guhit ng tadhana, o sabi nga ay kapalaran, may mga ganon. Pero tandaan po natin,
ang buhay po natin ay hindi nakaayon sa kapalaran, kundi nakaayon sa biyaya ng Diyos. Ito yung bawat salita na ating natututunan. Kaya nga po ang buhay ng isang tao ay kung siya ay nakaayon sa salita ng Panginoon Diyos, bawat salita na kanyang natututunan sa Sunday service, lalo na sa mga Bible study, nako, sabi nga, ay dadaloy ang pagpapalan. At ang pagpapalang ito ay ayon sa paniniwalang ito. Hindi passive na feeling lang. No, parang yung maganda lang pakiramdam mo, positive thinking ka lang, okay na yun. Kundi, mga kapatid, kailangan po natin ng active trust sa salita ng Diyos. At hindi ka magkakaroon ng active trust kung hindi ka uma-attend ng Bible study, kung hindi ka uma-attend ng church, kung hindi ka nagbabasa ng Biblia. Kaya nga hindi po ito passive feeling lang, kundi trust sa salita ng Diyos. Kaya nga, kahit confusing o natatakot ka sa situation, example, yung virgin birth, katulad na sinasabi natin dito, societal shame, di ba? Nandun yung societal shame. Pwede kang husgahan ng mga tao. Ay, siguro ikaw ay, tawag doon, nangalun niya. Kaya, ganun, nangyari sa iyan. No, pero hindi po. Hindi alintana kay Maria ang mga bagay na yun. Ang nasa kanya is kalinawan. Kaya nagtanong siya, paano po mangyayari ito? Minsan ng guidance. At ibibigay ng Panginoon Diyos ang kasagutan sa mga bagay na ito. Kaya nga, naging confidently trusted siya. At dito sa confidence o yung pagtitiwala, ito po ay nangangahulugan na walang duda. At wala po itong what ifs. Di ba, minsan sa atin, ito yung mga what ifs natin, dami nating what ifs. Baka kasi, paano kung ganito? Yan yung mga what ifs parang imposible naman yan. Yan, mga what ifs. At katulad sa ating tinatalakay ngayon, ay nagpapatungkol ito saka kung paano tayo naniniwala sa salita ng Panginoon Diyos. Kung paano tayo lumalakad sa pananampalataya ito. Parang, alam naman natin yung, yung mga yung flying trapeze. Yung umahawak sa lubid, tapos pupunta rin sa kabila. Hawak lang siya. Nakakatakot yun kasi napakataas nun, di ba? Yung wala na ako nakikita gumagawa ng gano'n. Yung mga flying trapeze. Yung bumibitin sila sa lubid, tapos itatalon, tapos parang Tarzan, no? Parang gano'n. Wala nang gano'n. Parang gano'n po yan Pero bakit po nila ginagawa yun? Kasi nga mayroong safety net. No? At mayroon silang skill na talent na ibinigay ng Diyos. Parang ang pananampalataya po ay ganyan. Parang safety net ng faith sa ating Panginoon Diyos. Na mahulog ka man, alam mo may sasambot sa iyo. Kahit hindi natin nakikita ang buong picture. Dito, nagtitiwala po si Maria na totoo ang pangako ng ating Panginoon Diyos. Sabi nga doon sa Numbers 23 verse 19. Ang Diyos ay di sinungaling tulad ng tao. Anumang sabihin niya ay kayang gawin. Kung mangako man siya, ito'y kanyang tutuparin. Amen. Sabi nga dito, ang ating Panginoon Diyos, hindi siya sinungaling katulad ng tao. At lahat ng kanyang pangako, gagawin niya. Kaya nga yung salita ng Panginoon Diyos na pinangawakan mo, gagawin niya yan. In His time, in His way. At makikita natin yan sa buhay natin. Ang tanong lang dyan is, nagtitiwala ba tayo? Doon sa mga salita niya. The fulfillment of what was spoken. Yan ba'y nangusap sa'yo? Hindi natin mararanasan ang bagay na yan kung wala kang Bible study. Kung hindi mo naunawaan ang bawat salita, kasi ang nagpapakilo sa isang tao ay ang pagkaunawa niya sa salita ng Panginoon Diyos. How the Word of God speak into your life.
kung paano kumikilos ang bawat salita ng Panginoon Diyos sa bawat paglakad natin sa mundong ito. Kaya nga yan, it's a fulfillment of what was spoken. Ang katuparan ng nasabing salita. Kaya nga masasabi natin, Lord, sinabi mo sa yung salita. Pinagaling mo na ako. Ako po'y naniniwala. Kasi kung hindi natin nabasa, hindi natin naunawaan, mananatili na lang tayong siguro nga. Kaya nangyari sa akin ang bagay nito. Dahil sa aking mga kasalanang nagawa. Tandaan natin, hindi ho yun yung sinasabi ng Biblia. Kaya nga, hindi natin maintindihan kung paano pumuno ang Diyos. Minsan, nananalig tayo sa gawa ng tao o sa mga tao na nagbabase na lamang tayo sa mga tao at sa mga imaheng gawa lang ng tao. Again, ang sabi po ng Biblia ay yan po ay kasuklam-suklam sa Diyos. Kaya nga po, ito ay fulfillment o katuparan. Ang faith ang nagiging gateway para mag-manifest ang plano ng Diyos. Walang nangyaring virgin faith kung walang pananiwala at pananampalataya si Maria. At maaring wala rin Kristo. O maaring hindi si Maria ang gagamitin kung wala siyang pananampalataya. Faith activates God promises. Sabi nga sa atin sa Hebrews 11 verse 6. Kung hindi tayo sumasampalataya sa Diyos, hindi natin siya mabibigyan kaluguran sapagkat ang sino mang lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalatayang may Diyos na nagbibigay ng gantimpala sa mga nananalig sa Kanya. Amen. Linaw doon, no? Ang ganda po nito, ulitin ko lang, kasi nga sabi po dito, no, kung hindi tayo sumasampalataya sa Diyos, hindi natin siya mabibigyan ng kaluguran sapagkat ang sino mang lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalatayang may Diyos na nagbibigay ng gantimpala sa mga nananalig sa Kanya. Hindi pwedeng naniniwala tayo at nananampalataya sa tao o sa ating mga pastor o kung sino man tao. Hindi po tayo dapat doon. Maniwala tayo sa salita ng Panginoon Diyos. Buksan natin ang puso't isipan natin sa pagbubukas din ng Biblia. Kung paano natin binubuksan ang ating isipan at ating puso, dapat ganun din sa pagbubukas ng salita ng Panginoon Diyos sa buhay natin. Sabi nga niya, hindi lang sa tinapay nabubuhay ang isang tao, kundi sa bawat salita na kanyang napapakinggan. Kaya nga mga kapatid, dito po sa at mensahe natin ngayon, palakasin po natin ang pananampalataya versus sa mga circumstances natin, sa mga nangyayari sa buhay natin. Hanapin natin ang pananampalataya sa lahat ng area ng buhay natin. Kung gaya ni Maria, maniwala tayo sa salita ng Panginoon Diyos. Sa Biblia at sa mga Holy Spirit promptings. Kahit parang imposible. Yan yung mga bagay na, yan po yung Holy Spirit promptings, no? Yan po yung mga pangyayari sa buhay natin na minsan parang kinakabahan ka o parang nababagabag ka tapos hanapin mo yung salita ng Panginoon Diyos. Mangungusap po kasi ang Panginoon eh. Ang banal na Espiritu siya mangungusap sa atin. At kailangan natin ng Biblia. Faith requires surrender. Kung gusto natin magkaroon tayo ng pananampalataya over our circumstances, you need to surrender. Surrender mo sa Panginoon. Ibigay mo sa Panginoon lahat ng yan. Lord, suko na ako. Hindi ko na kayang, pagod na ako sa lahat ng aking ginagawa. Lord, turuan mo na ako
Bigyan mo na ako ng gabay, Panginoon. Ano nga ba ang gagawin ko? Minsan masakit yan. Minsan nakakapagod yan. Kasi inaalis ng Panginoon Diyos yung sarili mong lakas at kakayahan. Kasi ang gusto ng Panginoon, hindi ka maging complacent, hindi ka maging tamad, kundi hanapin mo siya sa pamamagitan ng pagtitiwala at pagsunod sa Kanya. At ang pagtitiwala natin ito sa ating Panginoon Diyos ay hindi positive thinking lang. Kasama rito ang pag-submit sa kalooban ng ating Panginoon Diyos. Gaya ng pagsabi nga ni Maria, di ba? Doon sa Luke 1 verse 38, ang sabi niya po doon. Sumagot si Maria, ako'y alipin ng Panginoon, mangyari nawa sa akin ang iyong sinabi, pagkatapos umalis na ang anghel. Amen. Sabi niya doon, di ba? There's a surrender. Ako ay alipin ng Panginoon. He's a servant. Yun ang kanyang sinabi. Let it be to me according to your word. Sabi niya doon. Luke 1 verse 38. And then, blessing follows. Obedience. Hindi magic ang faith. It's a response or it's responding to God's call even when it's risky. Mapanganib. Andyan na yung, di ba, hinabol sila ni King Herod, no? Nandyan na yung napakalamig nung panahon na yon. Nandyan na yung walang magpatuloy sa kanila at pinatuloy sila sa sabsaban, sa kulungan ng hayop. Pwede nilang sisihin ng Diyos. Tama? Pero, alam niyo, napakaganda ng attitude ng mag-asawa ni Joseph at ni Maria. This is the best thing na meron tayo ngayon. And the best things na meron siya ay ang pasasalamat sa Panginoon Diyos. Kahit na ito ay sasabsaban, kahit na ito ay malamig, kahit na ito ay sila ay hinahabol ni King Herod para patayin ang sanggol sa sinapupunan. Pero blessing follows obedience. It's a responding to God's call even when it's risky. Kaya po ang biyayang ito ay dumadaloy sa mga nagtitiwala at sumusunod. Sabi nga sa atin, di ba, ng James 2 verse 17, lagi rin natin napapatungkulan ito. Gayon din naman, patay ang pananampalatayang walang kalakip na gawa. Amen. Patay ang pananampalataya na walang kalakip na gawa. Sabihin mo naniniwala ka lang pero tamad kang umattend ng Bible study o ayaw mong umattend. Tamad kang magbasa ng Biblia o ayaw mong magbasa o minsan parang ang Sunday worship mo sa Panginoon ay parang tila lulubog lilitaw. No? Para kang kabuti. And then you ask God. Minsan, hindi lang may pagtatampo pa sa Panginoon Diyos. At minsan, may question pa, bakit? Nga ba? Oh, kanta ng sex ba? Bakit nga ba? Ayoko, hindi ko natanda lyrics. Pasensya na ako kaya. Ako lang ho yung natawa sa sarili kong joke. Dahil naalala ko na mahirap tanungin ang Diyos Kung ikaw naman ay nagkukulang sa Panginoon Diyos, dapat tanungin mo muna yung sarili mo bago mo tanungin ang Diyos. Dahil katulad sa ating pag-aaral na ito, nakakabilib at nakamamanga ang mga pananampalataya na naisulat sa Biblia na maaaring magbigay sa atin ng inspirasyon. Sabi nga, ang Biblia ay parang tila mapa sa buhay natin na pwede nating gayahin, pwede nating maging reference dahil ang bawat salita rito ay kinasihan ng Panginoon Diyos at ang bawat pangako dito ay tiyak niyang susundin, tiyak na magaganap. Kaya nga mga kapatid, magtiwala tayo kahit may takot sa buhay natin, kahit may pagduruda sa buhay natin. Kung may pangako ang Diyos sa bawat isa sa atin,
Ano po yun? Makikita natin saan? Aba, ay hindi ko kay pastor, kundi sa Biblia. O personal conviction sa buhay natin. Huwag magpadala sa takot. Sabi nga sa atin, di ba? Faith cancel fear. No? Faith cancels fear. Kung may pananampalataya ka, o ikaw ay dati matatakotin sa daga, no? Kung may pananampalataya ka o sa anumang katakot, pangamba mo sa iyong future, pangamba mo sa iyong kung ano man ang anxiety meron ka, faith cancels fear. Huwag mong tanungin ang sarili mo bakit nananatili ka sa anxiety at depression kung ikaw naman ay hindi nagbababad sa presensya ng Diyos. 2 Timothy 1 verse 7. Sapagkat ang espiritong ibinigay sa atin ng Diyos ay hindi espiritu ng kahinaan ng loob, kundi espiritu ng kapangyarihan, pag-ibig at pagpipigil sa sarili. Yan po yan. Nabanggit na rin dyan yung pagpipigil sa sarili. No? Kung dating tamad kang umattend ng Bible study, pigilan mo yung sarili mo sa mga makamundong bagay. Attend ka. Tandaan po natin, ang fulfillment ng pangako ay sa perfect timing ng Diyos. Hindi sa atin. Si Maria ay naghintay ng 9 months bago ipanganak ang ating Panginoong Hesus. Ganon din si Elizabeth. Siya ibaog. Pero dahil sa pangako ng Panginoon Diyos kay Sakaraya, nagtiwala sila. Kahit imposible. Trust the process. At ang focus lang natin ay dapat kay God. Hindi sa problema. Ang faith ni Maria ay nakatingin sa kapangyarihan ng Diyos. Hindi sa kakayahan niya. Kaya ang tinanong niya, paano mangyayari ito? Ang sagot ng anghel, di ba? Sa iyo. Ang presensya ng Diyos. Katulad din natin yan. Kung tinanggap natin ang ating Panginoon sa Kristo. Sumaatin ang alin. Sabi ng Great Commission, di ba? Go there, make them disciples, baptizing them in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit. Ako'y kasama niyo saan man lugar sa mundong ito. Yan ang pangako ng Diyos. Kaya same tayo ngayon. When we fix our eyes on Him, kanino? Sa ating Panginoon Diyos, magkakaroon tayo ng strength at tiwala sa Kanya. Sabi nga sa atin sa Hebrews 12 verse 2, Ituon natin ang ating paningin kay Jesus na siyang pinagmumulan at kabuuan ng ating pananampalataya. Dahil sa kagalakang naghihintay sa Kanya, hindi niya ikinahiya ang mamatay sa krus at siya ngayon nakaupo sa kanan ng trono ng Diyos. Amen. No. Fix on eyes on Jesus. That's the key. Kaya nga mga kapatid, sa ating pagtatapos, ang faith ay hindi blind belief o bulag na paniniwala, kundi confident trust sa karakter ng salita ng Diyos. That's how important ang salita ng Diyos. That is how important ang Biblia. Tulad ni Maria, kapag nanalig tayo, binubuksan natin ang pinto para sa kanyang biyaya at purpose sa buhay natin. Walang imposible sa ating Panginoon Diyos. Kaya, mga kapatid, kung walang imposible sa ating Panginoon Diyos, wala ring imposible sa taong naniniwala sa Kanya. Ngayon naman, tayo po ay tutungo sa Venice Reflection.
God's morning muli mga kapatid. Dito po sa ating napag-aralan sa Lucas 1 verse 4. Sinabi ni Elizabeth kay Maria, "Mapalad ka sapagkat naniniwala kang matutupad ang mga ipinangako sa iyo ng Panginoon." Ito pong talatang ito ay isang paalala sa atin na ang paniniwala ay may kapangyarihan. Sa buhay po natin, madalas tayong naharap sa mga pagsubok at pagdududa. May mga pagkakataon na parang gusto na nating sumuko dahil pakiramdam natin hindi na natin kaya. Pero sa talata pong ito, nagpapaalala sa atin na ang paniniwala ay hindi lang isang simpleng damdamin. Ito po ay isang desisyon. Isang desisyon na maaari nating panghawakan na kapag tayo ay naniniwala sa ating Panginoon, mangyayari kung ano man yung dinidesire ng puso natin. Kung yun ay God's will na sa atin. Si Maria ay naniniwala kahit na ang sitwasyon ay tila imposible. Sa pamamagitan ng kanyang paniniwala, binuksan niya ang kanyang sarili sa katuparan ng mga pangako ng Diyos. Ito ay nagtuturo sa atin na ang bawat pagsubok mayroon tayong pagpipilian. Ang magdala sa takot at pagdududa o maniwala na mayroon tayong lakas at kakayahang malampasan ang lahat ng ito sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Ang paniniwala ay nagbibigay sa atin ng pag-asa. Ito ay pagpapaalala sa atin na hindi tayo nag-iisa at mayroon mas malaking plano para sa atin ng ating Panginoon. Sa bawat araw po, piliin nating maniwala sa ating sarili, sa ating kakayahan, at sa pangakong naghihintay sa atin. Dahil sa paniniwalang walang imposible sa ating Panginoon, lahat po ng imposible ay posible sa ating Panginoon kung ito po ay desire na sa atin, or ito na yung purpose natin, or yung pagpapala na ipagkakaloob sa atin ng Panginoon ay ating paniniwalaan at ating panghahawakan. Ito po ay mangyayari kahit imposible na mangyari, pero sa Panginoon po ay posible mangyari. So yun lamang po, tayo po ay patuloy na manahan sa presensya ng ating Panginoon, sapagkat ang Panginoon po ang magbibigay sa atin ng kalakasan. At ang Panginoon, kung tayo po ay naniniwala na ang Panginoon ang siyang magliligtas sa atin, anumang sitwasyon, tayo po ay bibigyan ng Panginoon ng guidance at gabay upang malampasan kung ano man ang sitwasyon na kinakaharap mo ngayon. So yun lang po, maraming salamat po, and God bless sa inyong lahat. Okay, Panginoon Diyos, salamat po. At okay, so tayo po ngayon ay tutungo, no, sa ating mga kapatid online. Sabi nga, naglalag daw yung ating live. Ewan ko lang, pero naglalag daw. Meron akong message si Ate Tina no, naglalag daw. Okay, so wala tayong magagawa sa internet connection, ano. Pero however, so ngayon po, mula po sa ating mga kapatid din online, so nandito na po tayo sa YouTube na ito. Dito po sa aking comment section, tayo po ay sinamahan mula po sa Pampanga ni Ate Cindy Mercado at God's morning, no, at isang kagalakan na muli, no, ay makakasama ulit natin si Ate Cindy Mercado. Yan, isang pagpalang umaga sa iyo dyan, ate, sa Pampanga. At from Santa Rosa, Laguna, kasama rin po natin ang aking magandang nanay, syempre. At yan, kasama natin si Corazon Getgano Mercado. Isang mapagpalang umaga sa iyo, ma. Yan, dyan sa Santa Rosa, Laguna. At sinundan po yan ng aming tatay Kuya Chris, no? Yan, ang aming kapatid na ito. Yan, kasama po natin ang Kuya Chris Artilaga dyan sa Bulacan, Chaong. Yan, isang kagalakan po. Muli, yan, kasama rin natin. Siyempre, kasama natin ang Kuya Chris, kasama rin natin ang Ate Marta Artilaga. At pagbati natin sa buong pamilya ng Malapat, Malasmas, Bonaluz, Silang, Artilaga family. Yan, sa mag-asawang lagi rin natin kasama tuwing umaga. Yan, ang Kuya Chris at ang Ate Marta. Yan, at mamaya see you dyan sa church, no?
Yan. At ito ay sinundan po ni yan. Okay, from Liliw, Laguna, kasama rin po natin ang Arosena family at pagbati sa buong pamilya ng ating kapatid, si Nanay Edna Arosena. At dito po, kasama rin po natin si, yan, from Santa Rosa, Laguna ulit, ang aking kapatid, si Caroline Mercado. Yan, God's morning. Yan, at sino pa? From USA, kasama rin po natin ang ating kapatid mula sa Washington, Seattle, no? Kasama po natin si ang Dow family sa pamumuno ni Nurse Abby Gale. So, rin ating Panginoon Diyos. Yan, at kasama rin po natin, siyempre, ang ating Nanay Remy Alinea. Yan, salamat po, Nanay Remy, at isang kagalakan muli at pagbati, no, na sa buong pamilya, no, sa ating patuloy na pagsasama-sama, no, sa ating pag-aaral ng salita ng Panginoon Diyos. Tunay ang napakasarap, no, pag-aralan ng salita ng Panginoon Diyos. At syempre, kasama rin natin ang ating kapatid, no, yan, si Brother Ian. At nakita ko na rin yung kanyang asawa kanina dito. Kaya pag-isahin na natin. No, hindi sabi nga ng Panginoon Diyos, hindi pwedeng paghiwalayin ang pinag-isa ng Diyos. Kinunik yan, no? So, purihin ang Panginoon Diyos. At yan, at batiin na natin ang Artillaga family sa pamilya po ni Brother Ian. Yan, mamaya magkikita-kita kami sa church at kami po ay magpa-practice, no, ng worship para bukas at maghahanda na po kami dyan sa pagpupuri sa ating Panginoon Diyos. At yan, kasama rin natin si Brother Ian at syempre ang kanyang may bahay mula sa Israel, no? Yan, kasama natin si Sister Maria Pe, no? At syempre, pagbati na rin natin sa kanilang mga anak na mga magaganda yan at sa buong pamilya ng Alejandrino at Artillaga family. Siyempre, kasama rin natin dito si Nay Winnie Patual from Villa Escudero. Yan, at pagbati natin sa buong Patual family. Yan. At sino pa? Yan, kasama rin po natin ang ating kapatid, no, from San Pablo City. Siyempre, kasama natin si ang Nunoso family. Yan, si Sister Nella Nunoso. Yan, isang kagalakan. Yan, at Josie. No, sino ba si Josie? Yan. Okay, may kasama rin po tayo si, Ma'am Josie po ba ito? Josie? O apelido nyo ba ay Josay? O, ganun, o Josie, no? Isang kagalakan po na makasama kayo dito po sa ating God's Morning, sa ating daily devotion. Ma'am Josie. Yan. At syempre, kasama rin po natin ang Andal Artillaga family. Yan, sa pangunguna ni Pastor Rafe. Yan, isang kagalakan uli yan, from San Pablo City. Kasama natin at pagbati natin sa kanyang mga anak din at mga apo. Yan, syempre. At manugang, syempre. Kay Malu, kay Sister Malu at sa kanyang anak. Sa mag-asawang Mark and Michelle at sa kanilang mga anak. At syempre kay Abby, no? Ayan. So, yan. Kasama po natin sila. At kasama rin po natin, syempre, from Dubai, ang ating kapatid at lagi rin natin kasama sa Bible study, itong si Maria Bunalos, no? Ayan. Sila po mga active, no, na umaattend sa Bible study kahit na sabi nga ay busy, no? Kahit na minsan nasa trabaho, nakikinig sila. So, purihin ang Diyos sa buhay niyo, mga kapatid. Yung magkapatid na si Lorena at si Maria Fe, no? Maria, ano? Ayan. At yan, kasama rin natin si Tatay Victor Dalangin, na lagi rin natin nakakasama dito. At syempre, ang kanyang may bahay, si Nanay Tisi. Yan, pagbati natin sa buong Dalangin family. At syempre, kasama rin natin si Apong Tina, yan, Capadosa. Yan, ang asawa ng aking partner na si Architect Arnel. So, isang kagalakan na makasama muli. Yan, from Tarlac, Kapas, no? Kutkut, yan, Barangay Kutkut, yan, isang pagpapala, no, na
Yan, mula sa Capadocia family at sa buong angkan, no? Anak, apo, yan, mga manugang ninyo, diyan, isang pagbati mula po dito sa Purpose Field Life Ministry. At syempre, sa lagi rin nating kasama, no, aking Kuya George Pios at sa buong Pios family dyan sa Bacolod City. Isang kagalakan po, Kuya George. Palain kayo natin, Panginoon Diyos. At syempre, lagi din natin kasama ito. Syempre, ang Azucena Tanyo family, ang aking kumare. Yan. Kumaring Carmeline. At syempre, ang kasama yan ang ating kapatid, kumpare, yan, si Brother Arthur. Yan. At ang kanilang mga anak, si Pau at si Julene. Ganon din syempre, ang aking mga inaanak. Ang aming palang inaanak, no, na si Tyron at si Janessa. Yan, isang kagalakan. Tayo'y araw-araw, no, nandito. At yan, kasama rin natin from Cavite, si Bernard Castillo Mandigma. Yan, God's morning sa inyong lahat dyan sa site, sa Cavite. Yan, at sino pa? Yes. Yan, aking tita, kasama natin ngayon, no? Ang aking mabait na tita, yan, si Tita Teti, no? Tita Teresita Tan Undal, yan, ang aking tita. At pagbati dyan mula sa Cotabato, no? Alamada. Yan, regard sa lahat, no? At sa ating mga kamag-anak dyan, no? Si Tita Terry, kasama natin. Tita Teresita Tan Undal, no? Isang mapagpalang umaga po, isang kagalakan, Tita Terry, na makasama po kayo dito sa ating God's Morning. Yan, purihin po ang Diyos sa buhay nyo. At yan, kasama rin po natin. Wala na yata. Iyon. At okay. So, purihin ang ating Panginoon Diyos at isang kagalakan na muli ating matungayan ang salita ng Panginoon Diyos at magbigay sa atin ng katuruan ng hindi lang pakikinig, kundi suriin natin ano nga ba ang sinasabi ng Biblia patungkol sa bawat salita na ating napapakinggan, nababasa, at upang magbigay ito sa atin ng tamang direksyon at tamang pananampalataya. Mga kapatid, sa atin pong pagtatapos, tayo po ay mananalangin. O manaming Diyos na makapangyarihan, salamat po Panginoon sa pagkakaloob, Panginoon, ng paksang ito mula po sa Luke 1 verse 45, at ito po yung pinamagatan namin, The Anatomy of Faith, Why We Live Unlocks Blessing. Lord, ito po yung nagpapatunay sa aming buhay ng paniniwala at pagtitiwala sa iyong presensya, sa iyong salita, at sa iyong kapangyarihan, Lord, ay ito po ang tunay na anatomy, Panginoon. Hindi ang pagtingin sa aming sitwasyon o sa mga material na blessing sa mundo ito, kundi ang iyong presensya. Ang siyang nagbibigay, Panginoon, ng tunay na lakas at tunay, Panginoon, na biyaya sa aming buhay. Kaya nga, Panginoon, sa yugtong ito kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat, O Lord, sa iyong kabutihan, sa iyong pasensya, O Lord, sa aming katigasan ng ulo namin, Panginoon. At ganoon din, Panginoon, sa aming mga kalikuan, O Lord, na patuloy mong itinutuwid, patuloy mo, Panginoong ginagabayan. Salamat, Panginoon, sa pagkakataong ito. Bigyan mo kami ng puso, Panginoon, na nag-uugnay, Panginoon, sa iyo, upang lubusan naming maunawaan at lubusan kami magtiwala sa bawat salita na aming napapakinggan. Ikaw po ang aming pinupuri sa umagang ito at dalangin lamang po namin, Panginoon, na manahan ka sa buhay ng bawat isa sa amin. Bigyan mo kami, Panginoon, ng kalakasan na nagmumula lang sa iyo at pananampalataya upang maunawaan ang lahat ng salita na aming napapakinggan, nababasa, O Lord. At patuloy, Panginoon, na pagkalooban mo rin kami, Panginoon, ng gift of discernment, O Lord, upang alamin ang tama at mali. Kami po ay nagpapasalamat sa lahat ng ito at sa iyong gabay, nagtitiwala po kami. Again, O Lord, sa lahat ng ito, sa aming karamdaman, sakit, at sa aming paglalakbay, ang lahat po na ito ay aming pong isinusuko sa iyo. Bigyan mo po kami ng pagtitiwala at lakas upang mapagtagumpayan ang araw na ito at ang bukas. Muli sa lahat ng ito, Panginoon, salamat sa iyong biyaya, salamat sa iyong gabay, salamat sa iyong kalakasan, salamat sa kagalingan, salamat, Panginoon, sa lahat ng ito. At ito po ay aming dalangin sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu. And this I pray
in the name of our Lord Jesus Christ. Amen, amen. Mga kapatid, let us shout, the shout of victory. Christ is dying. Christ is risen. Christ will come again. And together, we are for Christ. Again, God's morning, everyone.